May mga vacant seats po tayo. Baka pwedeng punan na lang. Okay, so isang magandang umaga po sa lahat. Sa lahat ho ng mga nandito sa church and even to those watching online, isang mapagpalang umaga po sa inyo. At samahan niyo po kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga. And I do believe lahat po tayo ay excited to receive kung ano man po ang nais ibigay ng Panginoon sa atin. For this past few weeks, tayo po ay nag-aral ng mga instruction, no, ng Panginoon sa atin. Sa Book of Ephesians ay inaral po natin ang tungkol sa pag-aasawa. Ilan ho nandito nung panahon na yan? Okay, it's a very good instruction for couples. And then, tayo ho ay nag-aral din kung paano ang children and parents relationship. Okay? And today, we will be talking about the believers in the marketplace. Napakahalaga po na ang lahat ng ito ay atin pong matutunan dahil bilang mga mananampalataya, napakahalaga po na alam natin on how to position ourselves sa harap ng Panginoon at maging sa mga tao na nakatingin po sa atin. So, ang title, ang atin pong topic ay Believers in the Marketplace. So, before we go, ay nais ko pong buksan natin ang atin pong mga Bible in the book of Ephesians chapter 6, and let's start reading from verse 5 hanggang po sa verse 9. Chapter 6 of Ephesians, verses 5 hanggang po sa verse 9. Sabi po dito, slaves, obey your earthly masters with respect and fear, and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. Verse 6, obey them not only to win their favor when their eye is on you, but like slaves of Christ, doing the will of God from your heart. 7, serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not man. Because you know that the Lord will reward everyone for whatever good he does, whether he is a slave or free. Verse 9, and masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa po ng kanyang buhay na salita. Tayo po'y manalangin. Panginoon, we thank you for your word today. We pray, Lord, that may your anointing flow in our midst and begin to touch everyone. May you open, Lord, our understanding and give us a listening ear and obedient heart na ang lahat po ng aming matatanggap na iyong mga salita ay magamit namin sa aming buhay at ang pagpapala mo, Panginoon, ay patuloy po na maranasan ng iyong mga anak. Lord, basbasan mo rin ang lahat ng mga taong nakikinig sa kanila pong mga tahanan, wherever they are. Those watching online, may you bless them. At Panginoon, ikaw din ang mag-abot sa lahat naming mga pangangailangan sa araw po na ito. Ito pong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So the topic ay binigyan ho natin ng title, The Believers in the Marketplace. Okay, for reference, meron hong dalawang tao po kasi na gumagalaw sa mundong ibabaw. Meron pong unbeliever, meron pong believer. Can I hear amen? Sabihin nga po natin, believer and unbeliever. So, katulad din ho ng kung meron pong righteousness, meron din pong evil sa mundo. But today, tayo po ay mag-concentrate kung ano po ba ang dapat gawin ng isang believer na katulad po natin in the marketplace.
Okay? Huwag po muna natin pag-usapan ang mga unbelievers, but we will be talking about believers, them that proclaim na sila po ay mga anak ng Diyos, nananampalataya sa Panginoon, they receive the Word, them that believes in our Lord Jesus Christ, tayo po ang tinutukoy po dito sa ating pag-aaral ngayong umaga. So dito po ay makikita natin, it is a very clear instruction ng Scripture from Paul, at alam ko po na inspired by the Holy Spirit, na binibigyan po tayo ng mga panuntunan kung paano po tayo mamuhay bilang mga mananampalataya sa marketplace kung saan tayo nilagay ng Diyos. Dahil lahat po tayo, kahit anong estado ng buhay, kinakailangang meron po tayong involvement in the marketplace. Hindi lamang empleyado ka, kundi po pwedeng ikaw din po yung boss. Okay? At napakahalaga po, napakalawak nito pong usapin na ito na kinakailangan hong maintindihan po nating mabuti, maunawaan nating mabuti, because we want our God to bless us even in the marketplace. Gusto po ba natin mapagpala tayo sa mga trabaho natin? Ilan ho excited ng promotion? Lift your hands. Hallelujah. At gusto po natin na in the marketplace kung saan tayo po nilagay ng Panginoon, we will excel dahil kapag tayo po ay nag-excel, hindi lamang tayo ang matuwa, kundi maging ang Panginoon na nagbigay sa atin ng trabaho na yan, ng anointing na yan, ng skill kung ano man ang meron tayo, matutuwa po siya kung nakikita niya na nag-excel po tayo. Amen? So, today, as believers in the marketplace, may ilang mga bagay po na dapat nating maintindihan. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether we eat or drink or whatever we do, ang sabi po ng Bible, do it all for the glory of God. Maliwanag pa sa sikat ng araw, ang bilin po ng Panginoon sa atin. Kung tayo man ay kakain o iinom o kahit na anong ginagawa po natin, okay? Kahit na anong ginagawa po natin, gawin natin ito para sa kapurihan ng Panginoon. Maliwanag po ba? Sabi mo nga sa katabi mo, sa lahat ng iyong ginagawa. Kailangan daw pong mapapurihan ng Panginoon. Okay? So, in everything we do, ang isa po na dapat po nating i-consider as believers, gawin natin ito na ikatutuwa ng Panginoon. So my brothers and sisters, with this, as market people, kung saan tayo nilagay ng Panginoon, we need to transform our everyday work into worship. Ang lahat ng ginagawa natin araw-araw, kinakailangan hong gawin natin ito ay pagsamba sa Diyos. Amen? Nag-aararo ka man, nagtatrabaho ka man sa opisina o kahit na anong ginagawa mo, gawin mo ang lahat ng bagay na ginagawa mo na gawin mong pagsamba ito sa Panginoon. Maliwanag po ba? And so, ilagay ho natin, as believers in the marketplace, we need to transform everything, everyday work na meron po tayo as worship. At alam mo ninyo, kung gagawin po natin ito na pagsamba sa Panginoon, sasamahan tayo ng Diyos. So dito po sa mga talatang ito, si Paul, he calls every believer to serve their employers with integrity and respect as if serving Christ. Sa mga subordinates, ang sabi po niya, maglingkod po tayo sa mga employers po natin nang meron pong integrity, nang may respect, na para po tayong naglilingkod sa Panginoon. And for the masters, for the leaders, for the boss,
We need to treat our workers fairly and without favoritism. Yan ho ang kabuuan ng kanyang sinasabi. So my brothers and sisters, napakahalaga po na maunawaan natin ang instruction po na ito at ito po ay sa puso po natin. Dahil kapag nagawa po natin ito, tsak na pagpapalain tayo ng Panginoon. Can I hear amen? Pastor, yung trabaho ko ba ay talagang kalooban ng Diyos? Ito ba ay talagang ibinigay sa akin? Bilang mga mananampalataya, nung tayo po ay nag-pray ng trabaho natin, okay? Lahat po ba nakikinig? Ilan ho sa atin dito nag-pray ng trabaho? Di ba? Pinag-pray din ba ninyo sweldo ninyo? May mga iba po kasi nag-pray ng trabaho, hindi nag-pray ng sweldo. Okay? And you need to be very specific. Kung tayo po may hinihingi sa Panginoon, you need to be very specific on that. Okay? Dahil bago ka nag-pray, siguro naman computed mo kung magkano ang need mo, kung magkano ang kailangan mo talaga. Kailangan mo lang talaga because God promised He will supply your needs. Not all your wants, but God will supply your needs. So marami pong mga estudyante ngayon at lahat po tayo, lahat kayo ay nag-iisip, nagpaplano, you're all excited na pumasok sa marketplace. But my brothers and sisters, importante po na maunawaan din po natin yung role natin bilang mga believers, paano tayo mag-pray ng trabaho, paano tayo mag-pray, okay, ng kung sinong gusto natin maging boss at mag-pray po tayo, anong attitude natin pagdating sa marketplace dahil doon ho tayo nagkakaroon ng problema madalas. So today, my brothers and sisters, as believers na nagpe-pray sa Panginoon, malala ko po yung sabi ng Psalm chapter 37 verse 23. Pwede po natin ipakita sandali. Psalm 37 verse 23. Can we read it aloud? If the Lord delights in a man's way, He makes his steps firm. Pwede bang, sa ibang translation, ang kanya po sinasabi, the steps of a good man are ordered by the Lord, and He delights in His ways. Tayo po ng mga lingkod ng Panginoon, tayo ng mga anak ng Diyos, tayo po na nagpe-pray. Sa lahat ng mga gagawin po natin, lahat daw po ng ating mga gawa, lahat ng ating mga steps, they are all ordered by the Lord. Can I hear amen? Nalala ko po si Joseph sa Bible. Ibinenta siya ng kanyang mga kapatid at siya po ay naging alipin sa ibang lugar. Sa tingin natin, failure. Sa tingin po natin ay disgrasya at hindi po maganda. Pero nyo, bandang huli, yung pangit na ginawa sa kanya ay naging pagpapala not only for Joseph, but even for the family and even to the nation of Israel. Dahil alam nyo, if we are really good men, believers in Christ, and we call and we consider ourselves as children of God, our steps are ordered by the Lord. Can I hear amen? Pag sinabing ordered by the Lord, alam na niya kung saan patungo. Alam niya kung saan ka pupunta. Alam niya yung magiging kahihinatnan ng ating mga ginagawa, mga decisions in life. Alam niya po yan. And so I believe in the marketplace kung saan tayo nilagay ng Panginoon, it was ordered by the Lord. So kung ordered po ng Panginoon ang atin pong trabaho, yung trabaho na yan is a blessing. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, yung trabaho mo, blessing sa'yo. Pastor, paano mo masasabing blessing yan? Kulang.
At least nung kulang, natuto kang magtipid. Blessing pa rin. Pero hindi pa po natatapos. Pwede ba tumingin kayo sandali sa akin? Walang malaking sweldo, sinasabi ko sa inyo. Kahit yung pinakamataas na salary grade, hindi pa nakontento. Anong gusto nating sweldo? Male-maleta? Hindi sila nakontento. Di po ba? Pero alam mo, masaya yung kung anong meron ka at nagpasalamat ka sa Panginoon, kontento ka sa buhay. So today, my brothers and sisters, marketplace issue. Transform everyday work into worship. Maalala ko pa nung araw, kagagraduate ko po ng high school. Of course, marami ako naging work kahit nung elementary po ako. Graduate po ako ng high school. Punta po ako ng Manila, maghanap ng trabaho. Ang unang na-master kong trabaho, mga kapatid, ay pagwawalis. Napasok po ako sa isang factory. Yung aking kapatid, yung kuya ko, ay boss doon. Napakataas po ng kanyang position. At napasok po ako doon sa kanilang trabaho. So akala ko noon, kapag pasok ako, dahil kapatid ako nung pinakamataas na position, isa sa pinakamataas na position, ay susunod ako sa kanya. Expectation versus reality. High school graduate, pumasok po ako. Alam niyo po ba na master ko ang pagwawalis sa isang hektarya na factory. At tuwing nakikita ko yung kapatid ko na naka-boots, nandun mo yung inggit dahil sabi ko, pambihira, magkapatid tayo, ganito pinatrabaho mo sa akin. And I started murmuring. But until such time, dahil born again na po tayo doon, natuto po tayong sumunod kung anong tinuturo ng Biblia. And God is faithful. So my brothers and sisters, today gusto ko pong maunawaan natin. Ano man ang ginagawa po natin kung tayo ay mga anak ng Diyos at nag-pray, kung anong trabaho na meron po tayo, kung ano ang dapat natin gawin, nung sumagot ang Panginoon, that is the order of the Lord. At kapag ginawa mo na yon, gawin mo na parang pagsunod mo sa Panginoon, gawin mo na parang pagsamba mo sa Panginoon, and you will enjoy your work. Can I hear a man? So I started working at nag-upisa po akong magpuri sa Panginoon. At alam niyo po, sa buong isang hektarya na factory na winawalisan ko, ewan ko, nakita ni Pastor Oscar yung building namin noong araw. At alam mo ninyo, natapos ko ang maraming album ng CFNI, Christ for the Nation International Worship. At na-memorize ko po yon sa ilang buwan na ako po'y nagwawalis. Pagsamba sa Panginoon. Na-promote po ako konti. Pero nung panahon na yan, ako po'y naglalagablab yung puso ko dahil gusto ko maging pastor, pero pinipilit po nila akong mag-aral. So nung nasa factory na po ako, alam niyo yan, tinanggal po ako sa mga mission work na ginagawa ko dahil pinipilit ako magtrabaho. Kapag gagabi, night session ko sa work, meron po akong 12 makina na binabantayan, gumagawa ng sprocket ng motor. Yung 12 po na yon, cell group, ngayon ko lang naalala. Nagpipreach po ako doon sa mga makina. At nakita po ng Panginoon ang aking ginagawa. At hindi po nagtagal. God promoted me and promoted me and promoted me. That's the power of worship. Kayo po ba? Pag nagtatrabaho po ba kayo, nagagawa nyo mag-worship? Kinikilala po ba nating biyaya ng Panginoon yung binigay sa atin?
So point number 1 in this topic, my brothers and sisters, as believers in the marketplace, ano po ba yung motivation po natin? The motivation should be working for Christ. Okay? Our number 1 motivation in the marketplace, kung tayo po ay nasa trabaho po natin, you are working for Christ. Ano ang sabi po ng verse 5? Slaves, obey your earthly masters with respect and fear and with sincerity of heart, just as you would obey Christ. So gawin po natin ito, pagtatrabaho na ito, gawin natin na para pong ginagawa natin sa Panginoon. At ano po ba yung attitude po natin sa pagtatrabaho, sa service po natin? Sa verse 5, ang sabi po ng Bible, obey your earthly authorities with respect. Yun pong supervisor natin, yung boss po natin, ang sabi po ng Bible, sumunod tayo sa kanila ng merong respeto, ng merong sinseridad. Okay? And a diligent work ethic. We need to be very watchful of our attitude, how do we relate sa atin pong mga boss, sa atin pong mga higher-ups, dahil nakatingin po ang Panginoon sa atin yan. Kahit pa sabihin natin mas magaling tayo sa Kanya. Pero dahil siya po yung boss, siya po yung superior mo, kinakailangan ho nating sumunod. Naintindihan po ba natin? Eh lalo na, ngayon, lalo na kung medyo may edad na yung boss, at hindi marunong mag-computer, dahil ang alam niya, typewriter pa rin hanggang ngayon. Hindi mo pwedeng sabihin, yung boss ko, hindi nga marunong mag-computer eh. Pero boss mo yun eh. Di po ba? So we need to obey our earthly authorities. Sabi nga po natin, obey earthly authorities. Paano daw po tayo mag-obey? With respect, with sincerity, and diligent work ethics. Meron po tayo dapat nito. This is number 1 attitude na meron po dapat tayo sa workplace. In verse 6, sabi po ng Bible, obey them not only to win their favor when their eyes is on you, but as slaves of Christ, doing the will of God from your heart. Ano po ba yung paglilingkod na dapat nating ginagawa? Beyond eye service. Maging maayos po tayo ng mga lingkod, magtatrabaho, mga empleyado, hindi lamang dahil nakikita nila tayo. Kahit walang nakakakita sa atin, maglingkod po tayo ng maayos. Alam niyo kung bakit? Merong nakatingin sa atin sa langit. Okay. 24 hours nakatingin ng Panginoon sa atin. Kung paano tayo gumagawa. At alam nyo kapatid, our attitude, yung atin pong pagiging totoo sa ginagawa po natin, especially our relationship with our boss, nakikita po ng Panginoon yan. Okay? So we need to avoid being a people pleaser. Huwag ho tayong magtrabaho para lamang matuwa yung boss. Ang tawag po dyan ay sip-sip. Pagka wala siya, anong ginagawa natin? Okay? Your work should be just and excellent when no one is watching, because you are ultimately a servant of Christ. Dahil lingkod po tayo ng Panginoon, magtrabaho po tayo to the best that we can do. Bakit? Nakatingin po ang Panginoon sa atin. Yung excellence ng atin pong work, ang unang huhusga po dyan, hindi yung mga boss natin, hindi yung nagpapasahod sa atin, kundi po ang Panginoon. Di natin po pwedeng lokohin ng Diyos.
Dahil alam mo, kung maglingkod ka ng tama, bukas ipopromote ng Panginoon yung boss mo. At yung binikante niya, ikaw ang papalit. Pero kung lagi mong siya sisiraan, lalo siyang hindi mapopromote. Kinukulam mo eh. Hindi siya mapopromote. At dahil hindi po siya napopromote, ikaw din, stagnant ka lang din. And you know, this is the big problem. Okay? The unbelievers are doing. But for us believers, kinakailangang maintindihan po natin, paano natin mahipo ang puso ng Panginoon. We're praying for promotion. We're praying for increase. Pero kung hindi po natin maintindihan, ito pong itinuturo ng Biblia sa atin on how to become believers in the marketplace, we will fail of receiving the favor and the grace of God and man. At alam niyo po mga kapatid, yung promotion na hinihintay po natin, we will fail to receive it. So, we should serve beyond eye service. Hindi lamang kung meron pong nakakakita sa atin, kundi maglingkod po tayo kahit walang nakakakita sa atin dahil meron pong King of Kings and Lord of Lords na nakatanaw sa atin. Siya ho yung nagdidikta. Siya yung nag-o-order ng lahat ng kaganapan sa buhay natin. And even in the marketplace, siya ho ang may last say dyan. Do you believe this? So beyond eye service, ano po sinabi niya sa verse 7? Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not people. Kung maglingkod daw po tayo, maglingkod tayo ng buong puso. Okay? Maglingkod daw po tayo ng buong puso. As if we are serving the Lord, not people. Sa lahat ng ginagawa po natin, maglingkod tayo. Gawin mo para sa Panginoon. Ano po yung kanina nabanggit ko? Lahat ng atin pong ginagawa, gawin natin ng pagsamba sa Panginoon. Tama po ba? Because our steps are ordered by the Lord. Now, young people, gusto ko pong ilagay natin sa puso at isipan po natin ang mga bagay po na ito. Dahil later on, maghahanap din po tayo ng trabaho. Maghahanap tayo ng boss. Maghahanap tayo ng ikabubuhay natin. Kung hindi po tayo magkakaroon ng maayos na pundasyon kung paano po tayo maging marketplace people, we will fail the blessing of God in the marketplace. Okay? So, the attitude of our service, very important, consider this. Ang paglilingkod dapat is beyond eye service. Hindi lamang yung merong nakatingin sa atin, kundi kahit walang nakatingin, kinakailangang gawin nating maayos ang mga trabaho po natin. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, gawin nating maayos kahit walang nakatingin. Let's train our children. Okay? Sa mga principles po na ito. At kung maglingkod daw po tayo, gawin natin ng buong puso. Sa totoo lang, hugas pa lang ng plato, malaman mo na yung paghuhugas pa lang ng mga kinainan, malalaman mo kung yung naghugas ay naghugas na may buong puso o hindi. Dalas kong ginagamit na example to. Kapag yung tinidor, may naiwan pang kanin dun sa pagitan na kinakailangan pong gamitan ng toothpick. Alam mo yung naghugas dyan? Ekwan. Tungpal bilin nga kunada. Okay? And we need to check them on this. Alala ko si Claire, ganito siya magturo eh. O, ganito ka linisin mo ito. Punasan mo ito. At lahat ng punas, meron pong ibang punas, tapos may pangalawang punas. Tapos sasabihin ng mga anak namin, tapos na. Pupunta siya doon.
papaulit niya ulit. Alam mo yan? Yung nagmamadali ka, nawala sa puso yung paggawa mo, it's a big problem. And you know, many people today, especially Christians in the marketplace, they're waiting for blessing. They're waiting for favor and grace. Okay? Are you still with me? Pero bakit parang hindi ganon ka-open ang langit para sa kanila? Ano madalas nasisisi? Yung boss kasi namin. Ang madalas nasisisi, the marketplace, the environment. But you know, you cannot fool God. Are you with me? Can I hear amen? Dahil kapag natuwa ang Panginoon sa'yo, baka po pwede niyang ibaba pa. Promotion comes not from the east nor from the west, but promotion comes from the Lord. Do you believe this? Kung talagang sukdulan na ang kasamaan ng boss, di ba po pwedeng ibaba ng Diyos yan at ipalit ka? May kaparaan na ng Panginoon. Pero dapat nating isipin, bilang mga Kristiyano, judgment comes to the church first. It is because of the attitude of our hearts. Because of what we are thinking, kaya oftentimes we fail to receive the favor of God and even the favor of man. So we need to serve God, or we need to serve in the marketplace wholeheartedly, as if you were serving the Lord, not man. Okay? So believer's motivation, working for Christ. Every day, kapag tayo po pumasok sa trabaho natin, lagi nating isipin, papasok tayo sa trabaho para sa Panginoon. Can we do that? Can I hear amen? Papasok po tayo sa trabaho para kay Kristo, hindi po para kay Christy. At hindi po para kay Christopher. Magtrabaho po tayo para kay Kristo. Naunawaan po ba natin? Amen. Number 2 in your notes, nilagay po natin dyan, the believer's reward. Alam niyo po ba na meron pong eternal paycheck? Nung ginagawa ko pong topic na ito, tuwa-tuwa po ako dahil ang bait ng Panginoon. Kapag naglingkod ka ng maayos at natuwa ang Panginoon sa ginagawa mo, sa tinatrabaho mo, natural, kapag na-bless ang Ama, meron kang blessing. More than what you expect, more than what you imagine. Sabi po na verse 8, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do, whether they are slave or free. God will reward everyone. Sabihin nga po natin, God will reward everyone. Are we all excited? Ilan ang excited mabigyan ng reward? Hallelujah. Lift your hands, please. Ang sarap ng may reward kaya. Di ba? Yung reward nga lang ng Globe nung araw, tuwan-tuwa kami. Nagpapayabangan pa kaming tatlo ni na Claire tsaka ni Chris sa reward namin. Padamihan kami ng towel. Padamihan dahil sa points. And, you know, all of us, we're all excited of reward. And who will give the reward? It's the Lord. Okay? Huwag kang umasa sa tao. Sabi ni Jen, mabibigo ka. Okay? Huwag kang umasa na i-reward ka ng tao. Hayaan mo na ang Diyos ang mag-reward sa'yo. Can I hear amen? Kahit pa siguro iniipit ka nung boss mo dahil ayaw niyang ibigay yung reward mo, isang araw babatukan ng Diyos yan. At magigising siya sa katotohanan. Merong anak ng Diyos na dapat i-reward. At ikaw yon. Naintindihan natin?
Do not expect from people. Don't expect from people. You will surely fail. But expect sa Panginoon. Kasi umpisa pa lang, di ba? Papasok tayo sa trabaho, yung trabaho mo, gagawin mo na para sa Panginoon, and this is your worship to God. Can I hear amen? And God is omniscient. He knows everything. God is omnipresent. He is everywhere. God is omnipotent, most powerful. And so because you are working for God, He is in control of everything. Na maging yung isip ng ating mga boss, kaya po niyang ayusin, kaya po niyang i-direct. Do you get this? So don't expect from people. So today, my brothers and sisters, napakahalaga po na maunawaan natin ito pong pinag-uusapan natin. Sabi po ng verse 8, ulit ko pong basahin, because you know that the Lord will reward each one for whatever good they do. Saan daw po tayo re-reward ng Panginoon? For every good na ginawa natin. Okay? Sa aking Bible po kasi nakalagay good eh. E paano pa kaya kung best ka? And that reward, whether they are slave or free, empleyado ka man o employer ka, God will reward you both. Sino yung magre-reward? Hindi tao. Ang Panginoon. So meron pong heavenly accounting. Okay? Regardless of earthly recognition or earthly compensation, God sees your integrity and hard work. Regardless of earthly recognition, kahit sino pa tayo, position natin, nakikita ng Panginoon lahat yan. At yung hard work natin, mga kapatid, hindi kakalimutan ng Diyos yan. Amen. Hindi kakalimutan ng Panginoon ang mga tulo ng luha natin. Ang mga pawis natin, re-respetohin ng Panginoon yan. Maglikod lang tayo. Hindi mo kailangang manira, hindi mo kailangang umapak ng iba. Hindi mo kinakailangan makipag-compete. Gawin mo lang kung ano yung dapat para sa Panginoon. So there is heavenly accounting. And another is that, I want you to know this, universal equality. Universal equality. Kung dito po sa mundo uso ang palakasan, yung sinasabi po nila, mari ma-promote na mari ma-amoy, basta nga fu. Wala kang kasing kakilala na maliit na Diyos. Hindi ho totoo yun. Hindi po totoo yun. Pwede ba kayong tumingin sa akin? Sa palagay nyo ba, magsama-sama na ang 1 bilyon na maliit na Diyos, kaya ba nilang pantayan ang Diyos na buhay? Hindi. So better overcome our negative thoughts. Many believers today, kapag mag-isip ang believers, parang nag-iisip na unbeliever na. Kasi pastor, uso na yan eh. Kalakaran na yan eh. Hindi ho. Hindi ho kalakaran. The Lord will reward every person regardless of socio-economic status. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, ano man ang estado natin sa buhay, ano man ang job title po natin, nakikita po ng Panginoon yan. At equal ang pagtingin po sa atin. Can I hear amen? Sabi mo sa katabi mo, equal ang pagtingin sa atin ng Panginoon. Sabi nung iba, depende, pastor. Yung iba, mali-maleta pera. Tayo, alkansiya lang. O, di ba?
O mamili ka, anong gusto mo? Nakaalkansiya na pera o maleta na ngayon? Nakakulong ka na. Alin ang mas maganda? Equality. Pantay-pantay ang tingin ng Panginoon sa atin. Can I hear amen? Pagdating po ng December, tanggapan ng bonus, hallelujah, yung believer, yung Kristiyano, ang kanyang natanggap na bonus is 50,000. Yung unbeliever tumanggap 75,000. Pagkapantay-pantay ba yon? Natural, ang nakita mo po kasi is the figure. The how much. Pero tanong, yung 50,000 mo kasi, alam mo na ikaw ay magbibigay ng pagsamba sa Panginoon. Alam mo ba, you are investing in heaven. Kapatid, pwede po ba natin ayusin yung atin pong kaisipan tungkol po sa bagay po na ito? Kaya po unti-unti, marami pong mga believers na ipapantay ang kanilang isip, bumababa sila sa kanila pong posisyon dahil po sa mga unbelievers and they are trying na abutin ang isip ng mga unbelievers. But I want to tell you, iba po tayo ng mga anak ng Diyos. Do you get me? Can I hear amen? Ang tinanggap ng believer, 5 loaves of bread and 2 pieces of fish. Pero si unbeliever, ang kanyang tinanggap, 15 loaves at napakaraming fish na meron siya. But I'm telling you, hindi magtatagal ang tinapay nila. Naunawaan natin? But the 2 pieces of fish and the 5 loaves of bread of a believer can be multiplied. Naintindihan po ba natin? Nagpaulan ng Panginoon ng mana. Yung mga matitino, sumunod sa kautusan. Kunin mo lang kung ano ang makakain mo. Yun ang ginawa nila. Pero may mga iba, anong tawag doon? Gahaman. Sa Itawis, kurapal. Kumuha sila ng mas sigit pa sa inaakala. Pero alam mo, nung isinubo po nila, kinamatay nila. Ikinasira nila. We need to check kung ano po ba ang standard ng atin pong pag-iisip. Kinakailangan pong iayon natin ang isip po natin, believers, when we are put in the marketplace by God. Because I believe, kahit saan tayo ilagay ng Panginoon, all of our steps are ordered by the Lord. Can I hear amen? It's all ordered by the Lord and we need to thank God for that. So today, my brothers and sisters, bago ko po ituloy yung point 3, tawagan ko po muna si Miriam. Yan. Good morning po sa ating lahat. I am Miriam M. Bugina Domingo, an agricultural and biosystems engineer by profession since 2016. After earning my license, I got employed at DA Regional Office as a contractual employee by March 2017. It was through the endorsement of my former boss in CSU nung bago pa ako naging engineer. Hindi pa sana ako magwo-work noon kasi pinauwi ako ni Pastor for full time. Ibabalik ko lang sana yung perang ipinahiram nung dati kong boss para sa review ko. Yan. Pero yun, nung nagpakita kasi ako sa kanya, magtrabaho ka sa DA Region, i-endorse kita, sabi niya. And so yun, bigla po akong na-employ sa DA Region.
So very challenging yung work ko that time because I have to go to certain places na mag-isa ko lang and I have to pay for my own fare. So buong District 3 po yung assignment ko noon at halos napupunta lang sa pamasahe yung aking sahod. But I cherish those moments as someone na new in the field and as someone who is eager to learn. Kasi nga, bagong professional pa lang. A few months later, I received a call from someone sa City Hall saying that they have been looking for an agricultural engineer who was a bona fide resident of Tuguegarao and that there was a job opportunity at the agriculture office. Nalaman kasi nila from kay Papa na may anak pala siyang agricultural engineer. So, matagal na daw sila naghahanap pala ng agricultural engineer. Yan. However, yung dun sa tawag, I was told that the position being offered has a lower salary than I was receiving sa DA region at that time. And that it was only a job order position. Of course, hindi siya nakaka-excite. Okay? Tapos, sa isip ko noon, mas mataas na level yung nasa region ka, tapos lilipat ka sa city. But then, I prayed. And through God's conviction, I applied. When I applied, only then did I learn that the position that was actually open is a permanent position with a higher salary than what I have in the regional office, plus my travel allowances even within Tuguegarao lang. Amazingly, I was the only applicant. So ayun, walang kaba-kaba, I got the job. Yung boss ko sa DA also supported me saying, hindi kita pipigilan kasi greener pasture yan. So, August 2017, I became a permanent employee of the Tuguegarao City Hall, one among the 500 plus permanent employees among more than 100,000 Tuguegaraoeños. Wow, may numbers. Ayan, statistics tayo. Ayan. Fast forward, a higher position opened up and I applied. This time, may kasabayan na akong nag-apply. We were both qualified, and to make things even more interesting, the other applicant ay kapatid ng HR head namin at that time. Sinuggest ng boss ko na lumapit daw ako sa mga nasa taas. Ayan. Ayan. Wait lang, nawala ako. Ayan, so sinuggest ng boss ko na lumapit daw ako sa mga, may mga kapangyarihan sa taas. Kasi siya mismo ay duda na makuha ko yung posisyon kasi yun nga, kapatid na yun di ba? So, ganun. Pero syempre, hindi ko ginawa yun. Ay, hindi ako pumunta doon sa mga nasa taas daw. Doon ako sa pinaka-itaas lumapit kay Lord. Sabi ko kay Lord, Lord, I entrust this to you. Walang imposible sa'yo. And nung time na kasi yun, uso yung sino ang sakalam, di ba? Sabi ko, Lord, ikaw ang sakalam. Ikaw ang malakas. And nung sinabi ko yun kay boss ko actually, boss, si Lord ang sakalam, sabi ko sa kanya. Nag-agree naman siya. And tada, I got the promotion. Praise God. Of course, that promotion came after years of hard work and patience. And I believe that na yung promotion na yun is God's reward for me. My job was not easy. As the youngest in the office at that time, I had to help everyone with their work. Ako, isusulat nila lahat, i-encode ko ang lahat. And then, encodings, physical tasks, basta assistant ng lahat. Ganon. Kung saan may trabaho, nandun ako. I also became my boss' official walking companion. Even sa mga KBL lakad niya, sinasama niya ako. At kailangan niya talaga ako sa tabi niya. Mabilis kasi maglakad yung boss ko. Pero matanda na siya, so kailangan hawakan mo din siya kasi prone siya na matumba. Ganun. So, naging shock absorber din ako. At times na, hindi na naabutan ni Jerome to, at times na nagagalit si boss noon sa mga matatandang kaopisina ko, dahil nga matatanda sila, hindi niya sila mapagalitan. So, ang ginagawa niya, ako yung papagalitan niya para paparinggan niya lang yung mga matatanda. Pero ako yung nasaktan, di ba? Pero
after nung mga yung galit-galit na yon, mamaya tatawagin niya ako, yan, punta ka dito sa office. Tapos mag-explain siya, alam mo namang hindi ako sa'yo galit, di ba? Ganun siya. Yun. So, ganun po yung kaganapan ko sa buhay as bilang employee. Yan. And, yun nga, with the old age of my boss, ay lagi po talaga siyang, ay madali talaga po siyang magalit. But I learned to understand her anyway. Sa office namin, normal lang ang mag-goodbye sa holidays and Saturdays. Just like this Friday, di ba, non-working holiday sana. Pero yun, may pasok kami. Noon nga, pati Sundays, pinapapasok kami. But when I showed to my boss how important my Sundays with God are, may time kasi na pumapasok kami noon, tapos, boss, pwede na bang umexit? Ganyan. Kasi hahabulin ko talaga kahit siguro 1 hour na lang yung service, hahabulin ko pa rin. Tapos ine-explain ko sa kanya na, boss, sana wag Sunday ang pasok. Kahit mag-overtime na tayong todo ng Sabado, wag lang Sunday. Ayun, gradually, her directives changed. She would actually secretly tell me not to come on our Sunday OT. So, papasok yung iba, so sasabihin niya sa akin, huwag ka nang papasok, gano'n siya. Kapag Sunday. So, very dedicated, Jerome, alam mo na, very dedicated and work-oriented ang boss namin. Kaya nga, kahit araw-araw may pasok, gusto niya. Sabi nga namin, buhay na kasi niya ang City Hall. So, as for me, I really gave my best to cope up with her expectations and made sure to always give my best pag may pinapagawa siya. And most importantly, I do pray for her and for our office. Kaya, dun sa promotion ko, I believe that God also used my boss' endorsement for me to get that promotion. Siyempre, as my supervisor, for sure tinanong siya, tama ba na ma-promote ito o hindi? So, I thank God for her life really. As someone holding a permanent position now, some people would say that, pwede ka lang, chill lang, huwag ka masyadong magpakahirap, permanent ka naman na dyan eh. May mga naririnig kasi kaming gano'n. But, for me, I hold on to God's word in Colossians 3:23. God's word says, whatever you do, work at it with all your heart, as though you are working for the Lord and not for men. Same siya dun sa, ngayon ko lang na-realize, same siya dun sa Ephesians 6:7. Yan. This has been my favorite verse since I started working. There were many times when I would tell Dave that I wanted to resign, but with God's constant reminders, I continued to do my best, and indeed, I was rewarded. 2 years after my first promotion, I was promoted to a supervising position that doubled the salary nung unang promotion ko. So God saw my heart and my perseverance, and He never failed to reward me. Now, more than the position and the material benefits, I feel greatly rewarded to have Jerome with me as both an office mate and a church mate. I know I am no longer alone in upholding the Christian way of living in our office. May kasama na akong nagde-desire ng best para sa aming workplace. Even our boss, she acknowledges it. She once said na, kaya pala very good kayong dalawa kasi pareho pala kayong Christian. She never fails to appreciate our work and more importantly, to give God the glory for it. So the more I feel blessed. So for God to be seen in my life as an employee and now as a supervisor, which I hope someday Jerome could testify that he still sees God in me sa work hanggang sa mag-retire ako, that for me is a great reward. It is very challenging. Some days I want to give up, but thank God He never lets me. By August this year, I will be 9 years na sa work. Yan. Our amazing God really sustained me. So all glory to Him. Palapakan po natin ang Panginoon. Thank you, Yam. Buti lang, andyan si Yam. At least nakakain ako chocolate. Okay. So, tuwa naman ako kanina. Meron ho tayong isang kapatid na nanonood from Switzerland. Ha? Okay. Shout out sa iyo. God bless you.
Alright, at sa lahat po ng mga nanood, let's keep watching hanggang matapos. Alam ko po na lahat po tayo nagwo-work and lahat po tayo nag-aspire na magkaroon po ng favor, ng blessing, ng promotion sa marketplace kung saan tayo dinala ng Panginoon. Now, let's go to the point 3 ng atin pong topic. Doon po sa verse 9, ang sabi po ng Bible, and masters, treat your slaves in the same way. Do not threaten them, since you know that he who is both their master and yours is in heaven, and there is no favoritism with him. So tayo, sa mga employers daw, ilan ho excited na maging employer? Wala. Lahat ako excited. Gusto ko magkaroon ng trabaho. Yeah. Gusto ko pong manawagan sa lahat ng mga, especially the young people today. Halos lahat ng mga graduate, ang kanilang iniisip ay, gusto ko pumasok sa ganitong agency, maging empleyado ng ganito. Pero bihira akong makarinig nung gusto ko magtayo ng business at magkaroon ako ng ganito at magkaroon ako ng ganito. Only few ang meron pong ganyang pangitain. But my brothers and sisters, today, gusto ko pong sabihin sa ating lahat, sinasabi po ng Bible, it is God desire na lahat po tayo ay dumating po sa punto ng promotion that maging masters po tayo. Amen? We will be the head. Si Amot, di ba? Dati-rati, para po siyang, kakwento po sa akin yan, lahat ng kanyang mga kasama sa office ay may edad na. So, lahat ng trabaho nila sa reports nila, siya yung tagagawa kasi siya yung bata, siya yung marunong. At na-imagine ko po yung kanyang sitwasyon, ilang tao kaya yung nag-uutos sa kanya. Pero ngayon, in 9 years time, naging supervisor siya. So, may mga tao sa baba po niya. Hindi po natutulog ang Panginoon. Alam po niya ang kanyang ginagawa. Naunawa natin? Amen. Now, let's go to the employer's responsibility. When we are being promoted as employers o mga boss, supervisors later on, let's lead na yung paglilid po natin ay yung leadership ng ating pong Panginoon. So, leadership in the Lord. Ano po bang ibig sabihin nito? Mirroring Christ leadership. Kung paano po nag-lead ang Panginoon, ganun din po tayo mag-lead. Kung ano ang attitude, kung ano pong character ng Panginoon as a leader, ganun din po ang gawin natin. Paano ba naglingkod ang Panginoon? Pinakita po niya nung the washing of the disciples' feet. Nabasa na po ba natin sa Bible yan? Na siya yung master po nila, pero siya yung naghugas ng paa. Sa dami ng pwedeng hugasan, bakit pa kaya paa? Pwede naman kamay. Pwede naman kayang ulo. Pero bakit paa pa? Dahil nung araw, wala pong medyas, wala pong sapatos, sandalyas ang gamit. At hindi po sementado ang mga kalsada nung araw. But you know, as a master ay nagawa pa rin po niyang hugasan at linisin, hawakan ang paa ng kanya po mga disciples. And so, leadership in the Lord. Mirroring Christ, leadership. Kung paano naglingkod ang Panginoon, ganun tayo maglingkod. Ganun natin paglingkuran. Yun po ang mga subordinates daw po natin. Okay? Mga boss, mga managers, mga supervisors. We are commanded to treat our workers with the same respect and fairness. Kung tayo po ay may mga kasama, katulong, empleyado,
Importante po na maunawaan natin, paano po ba tayo, paano natin nire-represent ang Panginoon sa mga kinasasakupan natin. Remove intimidation. Kapag tayo po ay mga boss, wag po natin masyadong i-intimidate yung atin pong mga kinasasakupan. Do not threat them. Yung araw-araw na pinagagalitan, sermon ng almusal. Bago umuwi, sermon pa rin ng pabaon. Wala na tayong ginawa kundi ipakita sa kanila ang kanilang mga pagkakamali. Lahat ba ay mali? Meron naman silang nagawang mabuti. Amen? Alala ko po si Hill nung araw. May mga kaibigan po ako nagtanong sa akin, anong natapos niyan? Hill, pwede ba bang itaas mo ang kamay mo? Kamay, wag pa. Ayan. Yan ho ang aking The Wind Beneath My Wings. Mas nauna kaming nagsama kaysa sa mga anak ko. He's been in the ministry for ilan taon na? Ilan taon ka na, Hill, sa ilan taon na tayong mag-on? 8 years plus 21. 29 years. May nagtanong sa akin, ano ba natapos niyan? Sabi ko, wala siyang natapos. Kasi allergy talaga siya sa school. Pero lagi kong kwento, sabi ko po sa mga tao, pero lahat ng mga sira, ilagay mo sa kanyang kamay, aayos. At alam nyo, for 29 years na kami po yung nagsama, nakakatuwa lang na sa kanya ko po na-train ng mabuti yung aking attitude dito po sa topic po na ito. Dahil ang laki po ng paniwala ko sa kanya. Yung faith. Minsan nape-pressure siya sa akin dahil may mga pinagagawa ko sa kanya na sa tingin po niya ay hindi niya kayang gawin. Pero sabi ko, hindi, kaya mong gawin yan. Minsan, naalala ko yung minsang drama naming dalawa na may pinagawa ko sa kanya pero alam kong hindi niya kaya, pero nung tinanong ko kung nagawa niya, sabi niya, amuyumot nga ko amu. But you know, the faith that I have, na alam ko kaya niyang gawin, nagagawa po niya. At alam niyo, kapatid, kaibigan, marami pong mga nagsasabi sa akin, even yung kanyang mga kapatid, ang kuha mo, pastor, no niya ti impakpakan mo kinihil. Apay nga mas kayat na ti agyan kanyam, madi na kaya ti agawid jayami. At the same kay Chris, madrama po yung ilang kapatid nito na sinasabi nila, ewan ko kung anong pinakain nyo kay Chris, bakit mas gustong-gusto niya sa inyo kaysa sa amin. Dahil Pasko, New Year, hindi po sila umaalis. Alam nyo, it's all because of the Lord. Iniwan po ako ng ilang beses ng mga leaders ng church. But these people, 29 years. Si Chris yata ay 27 or 25 years na nakasama. Ha? Ezra time. Okay. At alam nyo, isa lang ang sekreto namin. Kung ano kami sa harapan ninyo, sa harapan nila, ganun din po kami kahit nakatalikod kami. Kung anong kinakain namin, yun din ang kinakain po nila.
kung ano ang meron kami, yun din ang kanila. Natutuwa lang ako dahil minsan may mga tao lumalapit sa akin, mga pastors din Pastor, pwede bang pahiram ng tao mo? Minsan nagtataka po ako. Bakit tayo, wala man silang malaking sweldo, pero nandyan pa rin po sila hanggang ngayon? Kasi alam nyo, ang subordinates, kinakailangan pong alagaan at pagmalasakitan. Ang tao ay hindi po pinapahiram. Ang tao po dapat minamahal. Can I hear amen? Can I hear amen? Pero may mga tao ang galing mag-alaga ng aso. Mahal na pagkain. Nabibilhan ng diaper. Dinadala sa pinapagupitan. Mamahalin na. Di ba? Ipinaparada. Kasama sa jogging. Kasi napapansin yung aso, yung nagja-jogging, hindi. Pero bakit hindi mo kayang gawin sa isang taong may kaluluwa na alam mong magpapasalamat sa Panginoon na nagawa mo ito sa Kanya? Isang araw lahat po tayo pagpapalain. Can I hear amen? Sabi mo nga sa katabi mo, isang araw be-bless ka ng Lord. At alam mo, dahil sa blessing mo, meron kang 15 na katulong. At meron kang 25 na boys. Nananampalataya ka po ba darating ka doon? Dapat manampalataya ka. Gusto mo ng blessing, di ba? Pero paano ka ba magiging tapat sa kanila? Paano mo po ba ito paghahandaan? Paano mo ba ito gagawin? Si Jesus, nung walang pangbayad ng tax, yung kanyang mga disciples, inutusan niya yung isa, pumunta ka doon sa gilid ng ilog. Meron akong inihanda na isda. Kunin mo yung pera sa kanyang bibig. Bayaran mo yung tax natin. Kasama si Jesus, kasama ang kanyang mga disciples, binayaran niya ang taxes nila. Merong kang accountability. Can I hear amen? And you need to be ready for this. Kapag tayo po ay nagkaroon ng empleyado, hindi naman laging pinag-uusapan kung magkano ang pasahod mo sa kanila. Napakain mo ba sila sa tamang oras? Naibigay mo ba yung pagmamahal na dapat ay para sa kanila? Respeto na dapat ay para sa kanila? Leadership in the Lord. Paano ka ba binless ng Panginoon? Ganon mo din i-bless ang mga manggagawa mo. Can I hear amen? Yung mga naglalabas sa atin, gusto mo ba na maging maayos yung damit mo? Ayusin mo ang trato mo sa mga labandera mo. Kasi kung hindi, intunuin sa lapay da jebadom. Anda to nga saya atin di jay. Bagi met lang ni boss nga lalaki da ito. Gungungit ka malak. Yeah. Hindi ka rin nila pagmamalasakitan. Kapatid, kaibigan, napakahalaga po. Yung mag-lead po tayo, gawin natin na parang pagli-lead ng Panginoon sa atin. Dinadaan tayo sa valleys and the mountains, pero ang Panginoon hindi kanya iiwan. He will lead you in a quiet pasture.
Amen? That's how the Lord. So, are we leading our people in a quiet pasture? In a green pasture? He allows us to drink in a quiet water. Green pasture pala yung isa. Sorry. Matinding batikos na naman to pag-uwi. Dinadala po tayo sa isang quiet water, pinapainom. Di ba? Pinapatulog. At kahit pa sinabi niya doon na, He prepared a table for me in the presence of my enemies. Paano mo pinagtatanggol yung mga tao mo? Kapag may nagre-reklamo ba sa tao mo, mas pinaniniwalaan mo yung reklamo ng iba kaysa doon sa mga tao mo? Hindi. Kinakailangan pakinggan mo muna yung tao mo. Amen? You need to stand for them. Fight for them. Though you need to rebuke them kung sila'y nagkamali, itama mo yung pagkakamali nila. But you know, leadership in the Lord. Do not intimidate your people. Huwag po nating laging ipinapamukha sa kanila yung kanilang kahinaan, yung kanilang hindi kayang gawin, yung kanilang kapalpakan. Huwag din po natin silang i-manipulate. Ano pumanaw ka kanyak, adapay aya, mangalaking ka. Pag umalis ka dito, walang maniniwala sa'yo, walang tatanggap sa'yo. Oh, that's not true. As boss, bilang mga pinromote na ng Panginoon, pinagpala ng Panginoon, nilagyan tayo ng mga tao sa baba po natin. Alam po natin kung paano i-lead ang mga tao ito. Okay? And we always need also to consider yung God's impartiality, yung wala siyang kinikilingan, wala siyang favoritism. Pantay lang. Okay? So this should be our attitude. And you know, my brothers and sisters, kapag naintindihan po natin, ito pong pinag-uusapan natin ngayong umaga, ako po'y naniniwala, the marketplace will be blessed. The marketplace will be blessed. Because of us, employees, doon po sa ating marketplace, even your unbeliever na employers, the marketplace will be blessed because of us. Ngayon, kung ang mga employees, unbelievers, at yung boss or your employer ay believer, dahil naintindihan po natin ang biblical principle kung paano po magpatakbo ng isang business, ng isang marketplace, the marketplace na meron po tayo ay pagpapalain ng Panginoon. And you know, my brothers and sisters, the marketplace will be healthy. At yung marketplace mo nito, laging magpo-produce ng blessing para po lahat ay mapagpala. And you know, kung lahat po ay pinagpala, the community kung saan tayo naroroon, the family na meron tayo, the church na meron po tayo, even the community sa barangay po natin mapagpala ng dahil po sa atin. Can I hear amen? And you know, we shall be called blessed in everything. So today, my brothers and sisters, sa inyong lahat na nanonood online, gusto mo naming iwanan ang mga turo na ito sa inyo. Sapagkat sa mga panahon po na ito, if we will not go back sa mga biblical truths and the biblical principles ng paglilingkod, we will fail to receive the favor of God in the marketplace. So I hope and I believe, my brothers and sisters, I have delivered the word of God today. And may you receive your portion and may you receive the very rema today upang tayo pong lahat ay mapagpala kung saan man tayo nilagay ng Panginoon in the marketplace. So we all stand and let's pray. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kung sino man po sa atin ngayon ang nasa workplace or whatever business na meron po tayo, I want you to lift your hands as high as you can. Kung sa palagay po natin hindi po tayo o hindi po natin nagawa yung kalooban ng Panginoon,
Marami po tayong mga reklamo o kaya nagre-rebelde po tayo laban sa mga boss, sa mga supervisors po natin, sa mga leaders po natin. I want to tell you today, my brothers and sisters, you're doing the wrong thing. Habang tayo po ay nagre-rebelde sa mga boss, sa mga leaders po natin, we are also rebelling against God. The more we talk against them, naririnig po ng Panginoon sa langit ang lahat nating mga sinasabi. Now today, people in the marketplace ask God for forgiveness. That is not the perfect will of God. Lord, may you forgive us of our sins. Ang lahat ng mga negative words na sinabi namin against them, against our leaders, against our boss, narinig mo, Panginoon. Every time we attack them, we are attacking you. Brothers and sisters, today, kung tayo man ay nagda-doubt, at sa tingin po natin ang work na meron po tayo is not a blessing, ask God for forgiveness. Remember that all of our steps are guided by the Lord, ordered by the Lord. Nagpray tayo ng work and God gave us. It is an answered prayer that you need to thank God for that. Pero anong ginawa natin sa marketplace? Did we glorify God? Did we give Him praise? Kinonvert po ba natin na worship yung ating pagtatrabaho? If not, ask God for forgiveness. The very reason why we fail receiving the answered prayer, it's all because of our attitude in the marketplace. Kaya po walang maayos na relationship. It is all because we're going against the perfect will of God. Today, Lord, may you forgive us. Lord, we are standing before you, O God, in behalf of our people in the marketplace. Kung nasaktan ka namin, Panginoon, at hindi namin nagawa ang kalooban mo, may you forgive us. And today, Lord, I pray in the name of Jesus. After receiving your word, after God, we receive the very rema today. Itama mo, Panginoon, ang puso namin. Bigyan mo kami, Panginoon, ng courage and even power, anointing, na kaming lahat, Panginoon, ay umayon, Panginoon, sa nais mo. That may we be the light and salt in the marketplace. May we be, O God, your representative in the marketplace where we are working. Today, Lord, I pray, may your grace be upon us. Your grace and your favor be upon your people. Panginoon, gusto naming maranasan, Panginoon, ang biyaya po na ito. So Lord, change our hearts. Panginoon, baguhin mo ang aming mga puso. Tanggalin mo ang mga pain. Tanggalin mo, Panginoon, ang mga lungkot. Lahat, Panginoon, ng mga discomforts namin sa marketplace. Ang lahat ng mga reklamo po namin. And give us, O God, a listening ear and an obedient heart. That today, Lord, matanggap namin ang katotohanan. Diyos ka, Panginoon, na hindi nakakalimot. Diyos ka, Panginoon, hindi lamang sa church, but Diyos ka, Panginoon, in our workplace, kung saan mo kami nilagay. Today, I pray in the name of Jesus, may you touch your people, O God. Bless your people now. Give them peace. Give us an obedient heart. And give us, O God, all the favors we need. In the name of Jesus. In the name of Jesus. At Panginoon, sa mga boss na nandito, sa mga supervisors na nandito, bigyan mo kami ng kababaan ng loob. Kung kami man, Panginoon, ay naging palalo, naging mapagmalaki, at kami, Panginoon, ay hindi namin nagawa yung kalooban mo. Forgive us, O Lord, for being so impartial. Hindi po namin naipakita, Panginoon, ang habag at biyaya sa mga taong kinasasakupan namin. Forgive us. But today, Lord, I pray for your grace.
Give us, O Lord God, your Spirit. Give us, O God, your power. That, Lord, paglabas namin sa lugar po nito, bukas, Panginoon, pagpasok namin sa trabaho, may we apply ang lahat na natutunan ngayon. At nananampalataya kami, Panginoon, something great will going to happen. Lord, bless your people now. I pray for open heaven. I pray, Lord, your Spirit to be upon them. I pray for your touch to be upon them. Lord God, I pray touch even their unbeliever boss in the name of Jesus. And Lord, maging ang lahat ng mga co-employees nila, Panginoon, pagpalain mo. Gawin mo, Panginoon, kakaiba ang workplace, Panginoon, ng mga tao kung saan mo sila nilagay. At tunay nga, Panginoon, sa araw po nito, dalangin ko. Ano man ang pangangailangan pa ng iyong mga anak. Those that in need of healing, heal them. Those that in need of favor, God, give them the favor. Not only your favor, O God, but even the favor from man ay matanggap po nila. Bigyan mo ng pag-ibig ang bawat puso at pagpalain mo ang bawat tahanan. Sa araw po nito, I pray, O Lord, selyuhan mo ang mga salita na tinanggap po namin. At hanggang sa aming pag-uwi, ang mga salitang ito, Panginoon, ay magiging gabay namin sa buhay po namin. Salamat, Ama. Ingatan mo ang iyong mga anak sa kanila pong pag-uwi, sa kanilang mga pansamantantang tahanan. Samahan mo kami, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat pamilya na nire-represent po namin. Lord, sa iyo na po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus, at lahat po'y magsabi ng Amen. 9 o'clock po tayo sa Sunday. Let's all bring our lunch and let's all celebrate ang ating pong anniversary. God bless you and see you on Sunday.